May itatanong ako sa iyo, napansin mo na ba ang puwang sa kwento ni Jesus? Nakikita natin siya bilang batang humahanga sa mga guro sa templo sa edad na 12 at bigla na lang siyang muling lumilitaw sa edad na 30 handang simulan ang kanyang misyon. Pero nasaan siya sa pagitan noon? Ano ang ginawa niya sa loob ng 18 mahabang taon ng katahimikan? Halos walang sinasabi ang Biblia tungkol dito. Pero ang kasaysayan, arkeolohiya at sinaunang mga sulatin, maaaring may mga bulong ng lihim na kakaunti lamang ang nangahas na siya sa atin. Paano kung hindi lang siya naghintay sa Nazaret? Paano kung siya ay naglakbay, nag-aral, nagturo, higit pa sa mga sinabi sa iyo? Maaaring may bagay bang hindi isinama ng simbahan? Manatili ka dahil maaaring ang iyong matutuklasan ay yayanig sa lahat ng inaakala mong alam mo tungkol kay Jesus ng Nazaret. Ito ang di nakukuwentong kwento ng otitun na katagong taon ni Jesus. Magsimula na tayo. Isipin mo ito. 1 taong gulang na batang nakatayo sa dakilang templo ng Jerusalem. Hindi lang nakikinig, kundi nagtuturo sa mga nakatatanda. Namangha ang mga bihasang tagapagturo ng batas. Sabi sa Lucas 2:47, at ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang pangunawa at mga sagot. Isa ito sa kakaunting tagpo na ibinahagi tungkol sa kabataan ni Jesus at pagkatapos noon, wala na. Bigla na lang nawawala ang kwento. Walang kwento tungkol sa kanyang kabataan, walang impormasyon tungkol sa kanyang edad, 20 pataas, katahimikan lamang. Ang panahong ito ay madalas tawaging mga taong tahimik. Ngunit narito ang malaking tanong, totoo bang tahimik ang mga taon na iyon o baka may mahalagang nangyayari sa likod ng mga eksena, isang bagay na napakalalim kaya't ito'y inalis, itinago o tuluyang nakalimutan? Balikan natin ng kaunti ang kasaysayan. Ang mga unang ama ng simbahan, gaya nina Origen at Irenaeus, ay labis na naiintriga sa puwang na ito sa kwento. Hindi nila ito binaliwala, nagtanong sila, gaya ng ginagawa natin ngayon, at hindi sila nag-iisa, ilang mga hindi kanonikong teksto, mga sulating hindi isinama sa opisyal na Biblia, ay sinubukang punan din ang mga puwang. Narinig mo na ba ang Infancy Gospel of Thomas? Hindi ito ang Tomas na nagduda mula sa mga ebanghelyo. Iba ito. Ang sinaunang tekstong ito ay nagpapakita ng isang batang Jesus, isang gumagawa ng mga himala, bumubuhay ng patay, ngunit nahihirapan ding matutunan kung paano kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Kasama ba ito sa banal na kasulatan? Hindi, mapagkakatiwalaan ba ito? Pinagtatalunan pa rin, ngunit ipinapakita nito na ang mga unang mananampalataya ay sabik malaman kung ano ang nangyari sa mga panahong iyon. At marahil ikaw rin, dahil kung magiging tapat tayo, hindi ba parang may kulang sa kabuuang kwento? Humanda ka dahil ang susunod ay maaaring ikagulat mo, mayroon pang iba at mas marami pa. Lumabas muna tayo sa mga pahina ng kasulatan at itanong ang isang tila matapang na tanong. Maaaring si Jesus ba ay naglakbay lagpas ng Galilea? Maaaring ang anak ng Diyos, ang anak ng karpintero mula sa Nazaret, ay naglakad sa mga landas na lagpas sa mga burol ng Judea? Para masagot ito, kailangan nating unawain kung saan siya lumaki. Hindi lumaki si Jesus sa ganap na pag-iisa. Nakatira siya sa Nazaret, isang maliit na nayon, oo. Pero ilang milya lang ang layo mula sa Sepphoris, isang maunlad na lungsod ng mga Greko-Romano. Ang Sepphoris ay may lahat. Mga Romano may mga teatro, mataong pamilihan, mosaiko, at mga dumadaloy na paliguan. Dahil sa arkeolohiya, ngayon ay alam na natin na ito'y isang kosmopolitanong sentro, isang lugar kung saan nagsasalubong ang kultura ng Romano, Griego at Hudyo. Dito nagiging interesante ang lahat. Malamang ay sinanay si Jesus bilang isang tekton, isang tagapagtayo.
Hindi lamang karpintero, kundi posibleng tagapukpok ng bato o kahit isang uri ng arkitekto. Kaya posible bang ang batang Jesus ay nagtrabaho sa Sepphoris, nagtayo ng mga pader sa araw at nanonood sa mga pilosopo, mga ngalakal at mga rabbi sa gabi? Narinig ba niya ang wikang Latin sa mga lansangan? Napanood ba niya ang mga dulang Griego? Nakinig ba siya sa mga makatang Romano na bumibigkas ng tula? Iba ito sa tahimik at maalikabok na Nazaret na karaniwang iniisip natin, hindi ba? Ngunit mas lalo pa tayong maghukay. Paano kung tuluyan na siyang umalis sa Galilea? Tingnan natin ngayon ang iba't ibang teorya. Una, India. Narinig mo na ba ang tungkol sa isang lalaking tinawag na Isa? Ayon sa ilang sinaunang tekstong, Budista na natagpuan sa Hilagang India, isang banal na lalaki mula sa kanluran na pinangalan ng Isa ang dumating sa rehiyon sa pagitan ng edad 14 at 29. Kilala siya sa pagtuturo ng pag-ibig, kapayapaan at sa paghamon sa mga pinuno ng relihiyon. Pamilyar ba ang tunog? Noong huling bahagi ng 1800s, isang manlalakbay na Ruso na si Nicholas Notovich ang nagsabing natagpuan niya ang mga sulating ito sa isang monasteryo sa Tibet. Ayon sa kanya, si Jesus mismo ang tinukoy sa mga sulatin at sinasabing nag-aral siya sa piling ng mga monghe bago bumalik sa kanluran. May mga iskolar na tinawag itong katang-isip, ngunit may iba namang nagsasabing hindi dapat ito basta-bastang iwaksi. Kahit hindi mapatunayan ang mga dokumento, may ipinapakita itong mahalaga. Sa iba't ibang panig ng mundo, may mga taong nagtaka kung ano ang ginawa ni Jesus sa mga nawawalang taon at ang katotohanang may mga alamat tungkol sa kanya sa ibang kultura. Iyan ay kapansin-pansin at dapat siya sa atin. Teorya ikalawa, Ehipto. Ngayon, magtungo naman tayo sa timog, sa Ehipto. Ayon sa Mateo 2:15, tumakas sina Jesus, Maria at Jose patungong Ehipto upang makaligtas kay Haring Herodes. Ngunit gaano katagal sila nanatili roon? Ayon sa ilang tradisyong Kristiyanong Koptiko, hindi lang dumaan si Jesus sa Ehipto, kundi nanirahan doon ng ilang taon. Sa katunayan, may ilang komunidad sa disyerto ng Ehipto na nagsasalaysay tungkol sa isang misteryosong batang propeta na lumitaw sa mga ermitanyo at nagturo ng mga karunungang lampas sa kanyang edad. Posible bang ito ay si batang Jesus? Tandaan, ang Ehipto ang tahanan ng Alexandria, isa sa mga pinakamahalagang sentro ng kaalaman sa sinaunang mundo. Ang aklatan ng Alexandria ay naglalaman ng kaalaman mula sa iba't ibang kultura sa buong mundo. Maaaring ba na si Jesus ay naglakad sa mga marmol na bulwagang iyon? Naengkwentro kaya niya ang mga sinaunang teksto, mga pilosopo o mga mistikong umimpluwensya sa kanyang espiritual na pananalita? Teorya ikatlo, Britanya. Ito naman ay parang alamat, ngunit may mga nagsasabing si Jesus ay nagtungo sa Britanya kasama ang kanyang tiyuhin na si Jose ng Arimatea, isang mayamang mangangalakal ng lata. At saan sila nagtungo? Sa Glastonbury, England. Oo, tama ang narinig mo. Ayon sa kwento, si Jesus ay naglakad sa mga luntiang burol, bumisita sa mga sinaunang batong lugar, at ibinahagi ang kanyang mga turo sa mga druid. Hanggang ngayon, ang Glastonbury ay kilala bilang duyan ng Kristyanismo sa England. Wala pang matibay na ebidensya mula sa arkeolohiya ngunit ang alamat ay sapat na upang magbigay inspirasyon kay William Blake sa kanyang tanyag na tula. At ang mga paaba niyang iyon sa sinaunang panahon ay naglakad sa luntiang kabundukan ng Inglaterra? Maaaring mukhang malayo sa katotohanan, pero hindi lang ito tungkol sa kung nangyari ba talaga, kundi kung bakit napakaraming kultura ang naniniwalang posible. Ito, kaya ano sa tingin mo? Nanatili lang ba si Jesus sa kanilang lugar o tinahak niya ang mga daang tumawid ng mga kontinente?
Nag-aral ba siya kasama ng mga monghe sa India? Nakipag-usap sa mga pantas sa Ehipto? Naglakbay ba siya kasama ng mga mangangalakal hanggang sa dulo ng mundo? O baka naman ang kanyang pinakadakilang paghahanda ay isang bagay na mas tahimik, isang bagay na hindi kailanman nakatakdang ganap na maunawaan ng mundo? Sabihin mo sa amin ang iyong palagay sa mga komento dahil ang misteryong ito malayo pa sa katapusan. Ngayon, mula sa mga alamat at teorya, lumipat naman tayo sa konkretong ebidensya. Dahil sa nakaraang siglo, ang arkeolohiya ay tila bumulong ng mga lihim mula sa ilalim ng lupa, mga pahiwatig at piraso na maaring magbigay linaw sa nawawalang mga taon ni Jesus. Isa sa mga pinakakapuna-punang natuklasan ay ang mga guho ng Sepphoris. Ilang hakbang lang mula sa kinalakihang lugar ni Jesus sa Nazareth. Ang Sepphoris ay hindi lamang isang lungsod, ito'y isang banggaan ng mga kultura. May Romanong teatro rito, isang Griegong agora doon, at mga sinagogang Hudyo na nakatago sa pagitan ng mga Romanong villa. Isipin mong naglalakad si Batang Jesus sa mga lansangang iyon. Ano ang maaaring nakita niya? Mga artistang nagbibigkas ng trahedyang Griego, mga rabbi na nagtatalo sa gitna ng publiko, mga pilosopong nagtatanong ng pinakamalalalim na tanong sa buhay. Kung minsan mong naisip kung bakit madalas gumamit si Jesus ng mga talinghaga, mga may ikling kwento na puno ng kahulugan, maaaring ito na ang kasagutan. Ang mga talinghaga ay isang paraan ng pagtuturo na ginagamit ng mga rabing Hudyo at ng mga pilosopong Griego. At alam mo ba, parehong mayroon sa Sepphoris. Posible bang nakuha ni Jesus ang istilong ito mula sa kanyang kapaligiran? Ngayon, lumipat naman tayo sa disyerto sa isang lugar na tinatawag na Qumran. Noong 1947, isang pastol na Bedouin ang aksidenteng nakatuklas ng isang bagay na yayanig sa buong mundo ng mga iskolar, ang mga Dead Sea Scrolls. Ito ay mga sinaunang tekstong Hebreo na itinago sa mga tapayang luwad sa loob ng halos 2,000 taon. Sino ang sumulat ng mga ito? Isang radikal na sekta ng mga Hudyo na tinatawag na Essenes, isang grupong humiwalay sa lipunan upang hanapin ang kalinisan, katotohanan at banal na kapahayagan. Namuhay sila sa pag-iisa, nagsagawa ng mga ritual ng paglilinis, nagsaliksik ng mga kasulatan at naghintay sa pagdating ng Mesiyas. Ilan sa kanilang mga sulatin ay tumutukoy sa isang misteryosong figura, ang guro ng katwiran, isang pinunong espiritual na pinili ng Diyos, inuusig, tinatanggihan, ngunit itinakdang maghayag ng banal na katotohanan sa mundo. Pamilyar ba? Naniniwala ang ilang iskolar na maaring naimpluwensyahan si Jesus ng mga Essenes o baka nga nakihalubilo pa sa kanila. Posible kayang nanirahan siya sa piling nila sa ilang nag-ayuno na nalangin. Sa buong Biblia, ang ilang o disyerto ang lugar kung saan nakikipagtagpo ang Diyos sa kanyang mga sugo. Si Moises ay nakaharap sa Diyos sa nagliliyab na palumpong. Sa ilang, si Elias ay nakarinig ng mahinang tinig ng Diyos. Sa ilang, tungka, si Juan Bautista ay inihanda ang daan para kay Jesus. Sa ilang kaya nang biglaang mawala si Jesus, pumunta si Jesus sa ilang bago simulan ang kanyang ministeryo. Pero ang ilang ay hindi lang isang lokasyon, isa itong pattern, isang banal na tradisyon. Paano kung ang mga nakatagong taon ay ang sariling paglalakbay ni Jesus sa ilang, isang panahon ng paghahanda, pagpipino, at malalim na pakikipag-ugnayan sa kanyang ama? Hindi siya nawala, kundi itinago para sa isang layunin, at marahil iyon mismo ang punto. Minsan, ang pinakamakapangyarihang mga kabanata ng buhay ng isang tao ay hindi yaong nakikita ng madla, kundi yaong isinulat sa lihim, sa katahimikan, sa panahon ng pakikibaka, sa gitna ng pananahimik. Isang kaisipang maaaring tuluyang magbago sa iyong pananaw kay Jesus.
Paano kung ang katahimikan ay hindi isang puwang kundi isang banal na estratehiya? Paano kung ang 18 taon ng pananahimik ay hindi nawala, kundi sadyang pinangalagaan? Sa Isaias 53:23, nagsalita ang propeta tungkol sa darating na Mesyas. Lumaki siya sa harapan niya, gaya ng isang munting halaman. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga taong sa hirap ay sanay, batid ang tiniis na sakit. Napansin mo ba? Lumaki siya. Hindi siya bumaba mula sa langit na may kulog at apoy. Hindi rin siya pinalaki sa mga palasyo ng hari, kundi tahimik gaya ng binhing nakabaon sa lupa. Maaring ang mga taong iyon ng katahimikan ay yaong panahon kung kailan lumalim ang mga ugat. Panahon ng espiritual na paghahanda, hindi nakita ng mundo pero lubos na kilala ng Ama. Lumaktaw tayo sa Lucas 3:23, muling lumitaw si Jesus sa edad na 30 at agad-agad kinilala siya ni Juan Bautista. Walang kailangang ipakilala, walang anunsyo. Isang biglaang pagkakakilala. Bakit? Sapagkat ayon sa Lucas 4:1, si Jesus, puspos ng banal na espiritu, ay umalis sa Jordan at dinala ng espiritu sa ilang. Sandali, puspos na siya ng espiritu. Handa na? Nasubok na? Ito ang tanong. Ito ba ang unang beses ni Jesus sa ilang? O ito na ang rurok ng isang lihim na paglalakbay, isang landas ng apoy, katahimikan, pagsuko at paghubog na matagal nang isinasagawa? Tingnan natin ito ng mas malalim ayon sa hula. Sa Mikas 10:2, sinasabi, "Mula sa iyo, Bethlehem, ay lalabas ang isang mamumuno sa Israel na ang pinagmulan ay mula pa noong unang panahon, mula pa noong sinaunang araw." Mula pa noong sinaunang araw, hindi lang isinilang sa panahon, kundi nakaugat sa kawalang hanggan. Makatalang ba ito o isa itong pahiwatig? Maaring ang sinaunang araw ay hindi lamang tumutukoy sa kanyang pagkadiyos. Baka ito'y palatandaan ng karunungan at karanasang nakamit ni Jesus sa pamamagitan ng buhay, pagkatuto at tahimik na pagsunod. Sa Hebreo 5:8 may sinabi na napakalalim, bagamat siya ay anak, natutunan niya ang pagsunod sa pamamagitan ng mga pagtitiis na kanyang naranasan. Isipin mo yon, maging si Jesus ay natuto. Kaya paano kung ang mga taon na tinatawag nating tahimik ay mismong mga taon kung kailan pinakamalakas na nagsalita ang Diyos sa pribado, sa pag-iisa, sa paaralan ng Espiritu? Hindi lahat ng kapangyarihan ay maingay. Hindi lahat ng paghahanda ay lantad. Ang ilan sa pinakamalalalim na pagbabago ay nangyayari sa mga lugar na walang nakakakita maliban sa Diyos. Baka ang katahimikan ay hindi isang misteryong kailangang lutasin, kundi isang hulang, unti-unting natutupad. Ngayon, lumapit tayo sa tanong, bakit tahimik ang simbahan tungkol dito? Bakit hindi ito madalas ituro? Bakit bihirang banggitin sa mga sermon, Bible study, o aralin sa lingguhang paaralan ang tungkol sa 18 na katagong taon? Hindi ito dahil walang nagtaka, kundi dahil pinili ng simbahan ang pananahimik. At sa isang banda, may dahilan. Karamihan sa mga pangunahing simbahan ay nananatili sa loob ng hangganan ng biblical canon, ang authentic aklat na itinuturing na kasulatan. Ang hangganang ito ay nagsisilbing proteksyon sa doktrina. Iniiwasan nito ang haka-haka at kung tutuusin, pinananatili nitong maayos, organisado at madaling maunawaan ang mga aral, ngunit dito nagiging hindi komportable ang usapan. May mga naniniwalang ang pananahimik ay hindi lamang para protektahan ang katotohanan, kundi para kontrolin ang narrative. Dahil kung si Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao, ay nag-aral sa Ehipto o nakipagdebate sa mga monghe sa India o naglakad kasama ng mga mangangalakal sa Britanya, yan ay maaring yumanig sa pundasyon ng pananaw ng marami tungkol sa kanyang buhay si Jesus na natuto mula sa ibang kultura.
Si Jesus na naglakbay lampas sa Judea, si Jesus na naapektuhan ng mga kaisipang hindi mula sa Israel. Para sa ilan, masyado itong delikado. Nagbubukas ito ng mga tanong. Hinahamon nito ang mga timeline. Hinihiling nitong tumingin tayo lagpas sa kung ano ang komportable. Pero marahil, ang katotohanan ay mas makapangyarihan kaysa sa ating inaakala. Dahil sa Lucas 2:22 may sinasabi na pambihira, at si Jesus ay patuloy na lumaki sa karunungan at katawan at sa pagkakapalagay ang loob ng Diyos at ng mga tao. Iyan ay pag-unlad, iyan ay proseso, iyan ay paglalakbay. Hindi siya basta naging marunong, lumago siya sa karunungan. Hindi siya basta pumasok sa ministeryo, hinubog siya para rito. At hindi ba't mas nakaka-relate tayong lahat sa ganitong kwento? Isang Diyos na naglakad, nag-aral, nakinig, sumunod, nagdusa at naging ganap. Isang tagapagligtas na natutunan kung ano ang ibig sabihin ng pagiging tao. Kahit siya ay Diyos pa rin, iyan ay isang kwento na hindi kailangang katakutan ng simbahan. Iyan ay isang kwento na nagpapahinto sa atin, nagpapalalim ng paghinga at nagpapaisip. Ang 18 na tahimik na taon ay maaaring itinago sa mundo, ngunit hindi itinago sa kawalang hanggan. Ngayon, ikaw naman, napag-usapan na natin ang sinaunang alamat. Nilakbay natin ang mga maalikabok na rutang pangkalakalan. Binuksan natin ang mga nakalimutang kasulatan. At pumasok tayo sa ilang ng propesiya at paghahanda. Pero ikaw, ano ang paniniwala mo? Ano sa tingin mo ang nangyari sa loob ng 18 na tahimik na taon ng buhay ni Jesus? Sa tingin mo ba'y naglakbay siya sa iba't ibang lupain, natuto mula sa mga pantas, mistiko o mga manggagawa sa malalayong bayan? Sa palagay mo ba'y nanirahan siya sa Ehipto, India o marahil maging sa sinaunang Britanya? O nanatili lamang siya sa Nazaret, tahimik na nagtrabaho, nag-aral, nagdasal at matiyagang naghintay para sa tamang panahon? Ibahagi ang iyong opinyon sa mga komento. Sabihin ang iyong teorya, tanong o pananaw. Bumuo tayo ng komunidad ng mga naghahanap, mga taong hindi natatakot magtanong ng matitinding tanong at sumisid sa mas malalalim na hiwaga ng pananampalataya. Dito, hindi tayo kontento sa mababaw, tayo'y lumalalim. Pinakikinggan natin ang katahimikan, sinusundan natin ang mga bulong ng kasaysayan, propesiya at katotohanan. Kung ang bidyong ito ay nagbukas ng bagong pananaw sa iyo, isang bagay na mas malalim, isang tanong na matagal mo nang iniisip pero ngayon mo lang narinig sa labas ng simbahan, i-like mo ito, i-subscribe at i-share sa isang taong handa na ring magtanong. Ang channel na ito ay hindi lang tungkol sa mga facts. Ito ay tungkol sa pananampalatayang may pag-uusisa, tungkol sa paggalang sa kasulatan at pakikipagbuno sa misteryo. Hanggang sa muli, manatiling marunong, manatiling mausisa at huwag kailanman tumigil sa paghahanap ng katotohanang naroon na simula't simula pa. Pagpalain ka ng Diyos at maraming salamat sa panunood.